Sa halip na manatiling nag-iisip ng walang ginagawa, iminungkahi ni Hireko na magsimula sila sa kung ano muna ang kaya nilang gawin sa ngayon, at agad silang nagsimula magtrabaho para idisenyo ang mga bagong tirahan bilang paraan ng pagtanggap sa kanilang 200 bagong residente. Naisip ni Hireko at ng iba pa na magandang ideya na magtipon ng mga kinatawan mula sa bawat lahi upang pag-usapan kung ano ang pinakamainam na paraan para magpatuloy at bago pa makapagsimula si Hireko. Yumukod si Growald sa kanya dahil lubos na niyang naunawaan kung gaano siya kaimpluwensya at kalakas sa totoo lang, ngunit sinabi ni Hireko na mag-relax lang siya dahil hindi naman kailangang maging ganoon kapormal sa kanya. Gayunpaman sa sandaling iyon ay biglang itinaas ng tita ang isang card para kay Hireko, na tahimik na ipinapahiwatig na kailangan niyang magpakita ng mas awtoridad sa harap ng mga tao. Isinaalang-alang ni Hireko ang payo at sa pagkakataong ito ay sumagot siya kay Growald gamit ang mas matatag at mas awtoridad na tono. Matapos iyon ay ipinaalam niya na nagtalaga na siya ng isang kinatawan mula sa nayon para mamahala sa bawat iba't ibang lahi. Si Narf ang mamamahala sa mga Minotaur at ang tita naman ang bahala sa mga Centaur at isang babaeng beast na si Momo ang mamamahala sa mga New Daphne. Lumalabas na si Momo ay lumipat sa nayon mula sa Village of House kasama sina Senna at ang iba pa. Si Hireko ang nagtalaga sa kanya bilang kinatawan matapos siyang personal na irekomend ni Senna para sa posisyong may responsibilidad. Ngayon naman tungkol sa kung saan titira ang mga Minotaur at Centaur, ipinaliwanag ni Hireko na dahil ang lahat ng bahay na naitayo nila noon ay para lamang sa mga taong may normal na laki, nagpasya silang magtayo ng magkakahiwalay na nayon na may tamang sukat at disenyo upang maging komportable ang mga Minotaur at Centaur. Ang ideya nito ay para mas mapapadali ang pang-araw-araw na buhay at trabaho kung ang bawat grupo ay manirahan kasama ang kapareho nila. Ginamit nila ang lugar na na-explore na nina Leia at ng iba pa at agad silang nagsimulang gumawa ng mga daan at maglatag ng mga kanal ng patubig sa buong lugar. Nang dumating ang oras para linisin ang kagubatan upang magkaroon ng espasyo, sina Kirin at Losty ay nakatulong ng napakadali dahil sa kanilang napakalakas na pisikal na lakas at gayunpaman, agad napansin ni Hireko na mas malakas pa sila kaysa sa inaasahan kaya't kinailangan niyang sabihan ang mga ito na magpigil at huwag gamitin ang buong lakas nila. Samantala sa bahay ni Hireko ay dinalhan ni Anne si Lucy ng mga cute na damit para kay Alfred na ginawa ni Sabuon. Kahit medyo malaki pa ito ay tunay na naantig at lubos na nagpasalamat si Lucy sa kanilang ginawa at kasabay nito, mabilis ding umuusad ang paggawa ng mga bahay para sa mga Minotauro. Dahil matataas ang mga Minotaur, napagdesisyonan na gawing iisang palapag ang mga bahay ngunit mas mataas ang kisame para magkaroon sila ng sapat na espasyo. Kaso nang pumasok si Hireko para tingnan ito ay medyo nalito siya sa ilan sa mga kasangkapan. Halimbawa, ang mga kama ay simpleng patag na tabla lamang pero ipinaliwanag ni Gordon na iyon talaga ang gusto nilang paraan ng pagtulog upang hindi sumasabit ang kanilang mga sungay sa anumang bagay habang natutulog. Sa ikatlong nayon ay nagsisimula ng mabuo ang mga bahay ng mga Centaur at unti-unti na rin itong nagiging maayos tingnan. Dahil ang katawan nila mula baywang pababa ay katulad ng sa kabayo, mas angkop para sa kanila ang mga tirahang parang estilo ng quadre kaysa sa iba pang uri ng bahay at napansin ni Hireko na walang mga pinto ang mga bahay, kaya ipinaliwanag ni Growald na nahihirapan ang kanilang lahi sa paggamit ng mga pinto. Kaya mas praktikal para sa kanila ang gumamit ng kurtina na maaaring buksan at isasara gamit ang tali. Lumipas ang isang buong buwan at matapos ang lahat ng pagsisikap at tuluyan nang natapos ang dalawang bagong nayon, naramdaman ni Hireko at ng iba pa ang labis na ginhawa dahil natapos nila ang lahat bago dumating ang taglamig. Dahil hindi nila maaaring pabayaan ang mga bagong residente na manatili sa labas ng walang maayos na tirahan, tungkol naman sa pangalan ng mga bagong nayon at pinili niyang panatilihin itong simple at tinawag na lamang itong Nayon 2 at Nayon 3. Pagkatapos ay ipinahayag ni Florem na kakailanganin nila ng mga pinuno para mamahala sa bawat nayon at iminungkahi niya na si Gordon ang maging pinuno ng Nayon 2, habang si Growald naman ang sa Nayon 3 ngunit nag-alala si Leia na hindi magandang ideya na pareho ang ranggo nila kay Hireko, kaya iminungkahi ni Florem na magtakda ng mas malinaw na hierarchy at bigyan si Hireko ng titulo na angkop sa kanyang posisyon na mas mataas kaysa sa iba. Nagkaroon sila ng pag-uusap kung tatawagan siyang dakilang pinuno o hari ng mga pinuno, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Igo at nagtanong kung kailan naman itatayo ang nayon para sa kanyang lahi. Ipinaliwanag ni Hireko na napagdesisyonan nilang huwag magtayo ng hiwalay na nayon para sa mga New Daphne na agad ikinalungkot ni Igo.
Kaso pinakiusapan siya ng bida na makinig muna dahil may pabor siyang nais hilingin sa kanilang lahi sa lahat ng nayon, dahil ang mga New Daphne ay likas na masangkop manatili sa iisang lugar sa mahabang panahon. Ipinaliwanag ni Hireko na plano niyang ilagay sila sa mahahalagang lugar sa paligid ng mga nayon at gawin silang mga tagabantay at tagapagpasa ng impormasyon. Dahil kaya nilang makipag-usap sa pamamagitan ng telepatiya, naniniwala si Hireko na magiging perpekto silang mga mensahero upang mapanatiling konektado ang lahat. Bukod pa rito ay ginamit din ang mga New Daphne bilang ilaw tuwing gabi na naging isa pang napaka-praktikal na gamit para sa kanila. Ngayong nakapag-settle na ang bawat lahi sa kanilang mga bagong tirahan, sabik na si Hireko na magsimulang magtalaga ng mga tungkulin at responsibilidad sa mga residente ng Nayon 1 at 2, ngunit marami sa kanila ang hindi pa lubos na nasasanay makita sina Sabaton at ang madilim na nilalang na gumagala sa paligid kaya't medyo nahihirapan sila. Sa sandaling iyon ay lumapit sina Narf at Latias upang ipaalam kay Hireko na may problema silang natuklasan, na pag-alaman ng bida na ang mga Centaur at Minotaur ay hindi talaga sanay sa gawaing bahay, na ikinagulat nila dahil sa itsura pa lang ay mapapansin mong napakahusay nila. Hindi kailanman naisip ni Hireko kung gaano kahirap ang pangangaso dahil palagi niya itong iniiwan sa mga impyernong lobo, dahil dito ay napagdesisyonan nilang ilayo muna ang mga residente sa kagubatan at magtalaga na lamang ng mas maraming tagapagtanggol sa parehong nayon. Iniisip din ni Hireko na kailangan ng mga New Daphne ng mga bantay, kaso ipinaliwanag ni Mamon na mas malakas sila kaysa sa inaakala ng lahat at kaya nilang harapin ang mga halimaw na pumapasok sa nayon, lalo na sa pamamagitan ng mga ambush. Gayunpaman ay nagpasya si Hireko na ipaubayan na lamang ang lahat ng gawaing bahay kina Kuro at sa iba pang impyernong lobo, habang ang mga residente naman ay magfo-focus sa pagtatrabaho sa lupa sa lahat ng nayon at gayunpaman, hindi naging ayon sa inaasahan ang kanilang mga pagsisikap dahil ang mga binhing itinatanam nila ay hindi tumutubo. Agad na naunawaan ni Hireko kung ano ang dahilan nito, hanggang ngayon ang tanging dahilan kung bakit lagi silang nakakapagtanim at nakakakuha ng buong ani kahit anong panahon dahil sa makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, na may banal na kapangyarihang gawing mataba at produktibo ang anumang lupa. Ang problema siya lamang ang maaaring gumamit nito, kaya't nangangahulugan na ang mga bagong nayon ay kailangang humanap ng paraan upang mapatubo ang kanilang mga pananim nang wala ang tulong nito. Nag-iisip sina Hireko at Sena upang makahanap ng paraan kung paano mapapatubo ng maayos ang mga pananim. Ngunit sa sandaling iyon ay lumapit si Gordon at nagbigay ng sariling ideya, iminungkahi niyang magkalat ng dayami sa mga bukirin upang hindi masyadong lumamig ang lupa, na maaaring magbigay ng mas malaking tsansa para tumubo ang mga pananim. Dahil paparating na ang taglamig ay sinabi rin niya na ang pinakamainam na itanim sa panahong iyon ay trigo. Labis na humanga ang bida sa kaalaman ni Gordon at ipinaliwanag nito na natutunan niya iyon noong nagtatrabaho pa siya sa bukirin sa kanilang dating nayon. Pagkatapos nito si Gordon ang nanguna at ginabayan ang lahat sa tamang paraan ng pagtatanim, at sinabi niyang aabutin ng halos kalahating taon bago ganap na tumubo at maging handa sa anihan ang mga pananim at nang marinig iyon ni Hireko ay nagulat siya kung gaano kahaba ang panahong iyon. Doon niya napagtanto kung gaano siya umasa sa kapangyarihan ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka nang hindi niya napapansin, habang ang mga Minotaur ang umaako sa responsibilidad sa pagsasaka sa mga nayon, ginamit naman ng mga Centaur ang kanilang likas na kakayahan at lumikha ng bagong uri ng trabaho para sa kanila. Nagsimula ang kanilang serbisyo sa paghahatid, kung saan ang mga adult na Centaur ang nagdadala ng mga kalakal sa pagitan ng mga nayon bilang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kalaunan ay kinausap ni Hireko si Growald at inamin na matagal na niyang gustong sumakay sa kabayo. Noong isang panahon ay nakakuha siya ng kabayo mula kay Michael, ngunit hindi ito sumusunod sa kanya kaya tinanong niya si Growald kung kaya nitong kausapin ang kabayo at kumbansihin itong pasakayin siya, ngunit sinabi ni Growald na hindi niya alam ang wika ng mga kabayo at gayunpaman ay inalok niya si Hireko na buhatin siya sa kanyang likod kung nais niya. Tinanggap niya ito at sumakay at dinala siya ni Growald sa isang paglalakbay sa paligid ng bukirin. Nakita ito ng kabayo at tila nagselos kaya't makalipas ang ilang araw ay yumukod ito at hinintay si Hireko na sumakay at nang gawin niya iyon, dinala siya ng kabayo sa buong bukirin na labis na ikinagulat ni Hireko dahil dati ay hindi ito nakikipagtulungan sa kanya. Mula sa malayo ay pinanood ito ni Growald at tila nakaramdam din ng kaunting selos at sa paglipas ng panahon,
napansin ni Hireko na tila nagkakaroon ng tahimik na kompetisyon sina Growald at ang kabayo kung sino ang sasakyan niya, kaya upang mapanatili ang kapayapaan ay iginiit na lamang ni Hireko na magpapalit siya ng sasakyan sa magkaibang araw, at tila naging maayos naman ang sitwasyon. Pagkaraan nito ay nakipag-usap si Hireko kay Lucy at binanggit nito kung gaano siya kasaya sa progreso na nakamit sa lahat ng nayon. Inamin ni Hireko na medyo nag-alala siya sa epekto ng biglaang pagdami ng mga bagong residente, ngunit natutuwa siyang naging maayos ang lahat sa huli. Gayunpaman alam niya na sa ngayon ay lubos na umaasa sa kanya ang lahat, at hindi niya rin may kakaila na malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay dahil sa makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Ang labis na pagdepende sa kung ano ang kayang ibigay ng kasangkapang ito ay talagang ikinababahala ni Hireko kapag iniisip niya ang hinaharap, lalo na dahil hindi sapat ang ganitong pag-asa para mapanatili ang lahat sa hinaharap. Dahil dito ay kinuha ni Lucy ang sanggol na si Alfred at inilagay ito sa mga bisig ni Hireko, sabay sabing dapat siyang mag-relax at e-enjoy ang buhay na pinaghirapan niyang buuin. Siniseryoso ng bida ang payo niya at kitang-kita na gumagaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos noon. Habang mas marami ng oras ang ginugugol ni Hireko sa pagninilay, bigla niyang naalala ang isa pang mahalagang alalahanin na matagal nang nasa isip niya at ang nayon ng malaking puno ay halos puro kababaihan, at kakaunti lamang ang mga lalaki kaya't nag-aalala siya para sa hinaharap. Gayunpaman ay naisip niya na ngayong mas marami na silang residente, baka hindi na ito ganoon kalaking problema gaya ng dati niyang iniisip at kinausap ni Hireko si Gordon at ipinaliwanag ang buong sitwasyon, at tinanong kung posible bang may ilang lalaking Minotaur na pumunta sa nayon ng malaking puno upang maghanap ng mapapangasawa. Ngunit binanggit ni Gordon na tradisyon na sa mga Minotaur na magpakasal lamang sa kapareho nilang lahi. Nang marinig iyon ay hindi na isinama ni Hireko ang mga Minotaur sa kanyang plano at ibinabaling ang atensyon niya sa mga Centauro bilang susunod na opsyon. Medyo nahirapan siyang buksan ang ganitong usapan kay Growald dahil babae ito, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na ginagawa niya ito para sa kinabukasan ng nayon kaya ipinagpatuloy niya at nang mailahad niya ang paksa kay Growald, nalaman niya na karamihan sa mga lalaking Centaur ay bata pa dahil ang mga adult na lalaki ay kasalukuyang nasa digmaan. Kaya tinanong niya si Growald kung posible bang magpakasal ang mga Centauro sa ibang lahi. Agad namang sinabi ni Growald na wala siyang asawa nang marinig ang tanong at ipinaliwanag niya na bihira ang ganitong sitwasyon, ngunit kung iyon ang nais ay kaya niya itong gawin. Masigla niyang inalok ang sarili bilang handang makipagrelasyon sa lalaking mula sa ibang lahi at sa paraan ng kanyang pagsasalita, madaling napansin ni Hireko na matagal na siyang walang kapareha.